Good morning mga bossing. Ito may tinotroubleshoot po tayong Mitsubishi Lancer GLXi dito. At napaandar na to. Dati dinala yan dito, hinila lang to mga bossing, hindi umaandar. At ngayon okay na siya. Minsan nag-hard start siya. At kanina nung pinastart, may puting usok siya. So malakas yung puting usok niya nung nag-start na. At pagka ganun mga bossing, maraming nadadali dito mga ino-overhaul pag nag-uusok na daw ng puti, ino-overhaul. Malimit po ang oil naman po na mausok ay na cause ng usok ay bluish white, tsaka maaamoy nyo kung amoy sunog na oil ba siya. Pero kung puti, minsan masangsang sa amoy, minsan brake fluid po yon. At meron naman na kung puti, malakas na puti, medyo amoy gasolina, yung parang hindi nasunog na gasolina, hindi siya actually amoy na gasolina, pero parang iba yung amoy niya, parang yung bitin sa sunog na gasolina. Ayun, amoyin niyo po yung usok. Kalimitan niyan sa gagamitin niyan, ang ano po niyan ay gasolina. May leaking lalo na sa mga EFI, madalas po to. Leaking po ang fuel injector. So ito, titignan natin yung fuel injectors niya. Kung meron, nagkukos din po pala ng palya yon pag ganon. Titignan natin yung grommet niya at saka yung mga o-ring niya kung may sira. Then kailangan palitan natin yon. Okay naman siya, walang palya, pero minsan parang kinakapos, parang meron siyang konting kadyot o parang singa, parang gano'n. Paano ba natin i-explain yan? Pero para siyang minsan kinakapos, konti lang naman. At kalimitan yan, ito ang cause niyan sa mga EFI, leaking na fuel injector. So ito, na-check ko rin itong kanyang fuel pressure regulator. Minsan meron siyang konting leaking ng gas dito sa vacuum line niya. Dapat po to walang fuel na lalabas dyan. So papalitan ko rin po yan. And nakalibrate na rin po ang TPS nito. At okay na siya actually. Ayusin na lang namin yung mga pangilalim. Tapos pinalitan namin ng fuel pump, fuel filter. At pag nagpalit ng fuel pump dito sa Mitsubishi Lancer, baba po talaga ang tangke nito. Ayan. Yung iba nagmo-modify ginagawa nila ng to para hindi na nga naman magbaba lagi ng tangke. Nakalaka. Yung sa upuan dito sa likod mga boss. Ayan, teka. Buksan lang natin mga bossing. Yep. Ayun. Dito parang sa Toyota tsaka mga Nissan, tanggalin lang to, nandyan mabubunot mo na yung fuel pump. Ito hindi, kailangan ibaba ang tangke, which is matrabaho. Tsaka pag magpapalit ng fuel pump o magche-check kung may problema ba sa fuel pump o dun sa mga lines niya, fuel lines, baba tangke, mahal. Siyempre kada magpapacheck, ibababa ang tangke, di ba? Mahal siya. So ito, yung iba, nandito yung fuel pump niya, dito bumubutas. Tatanggalin tong upuan, bubutasan yung bakal ng sasakyan, itong body ng sasakyan, para doon na lang nila dukutin. So pwede nyong gawin yun mga bossing sa mga Lancers ninyo, para hindi magastos pag mag-check kayo ng fuel pump o magpapalit kayo ng fuel pump. So yan, at hopefully maayos natin to agad. Pero pinapaayos na rin po lahat. Ang nakita ko pa rin sa kanya ay stock wiring naman siya, okay ang relay din niya, pero rumirekta yung fan niya. So may problema, since EFI po to, maaring may problema sa CTS niya mismo. Chinek ko na po yung wiring nito, okay naman, pati yung sa may kanyang relay box, fuse box dito, chinek ko na okay lahat yung wiring niya, pati yung connection niya doon, pati yung sa wiring ng CTS niya, okay naman. So pag mga ganyan mga bossing, maaring yung coolant temperature sensor mismo yung problema, or may problema sa kanyang ECU. So
So, yun po ang mga ginagawa ko dito ngayon, pati yung sa aircon. Babalik natin sa stock wiring. Pero buti naman hindi ganun kalala yung rewire nito. Hindi tampered yung maigi yung ano niya. May mga dinagdag lang, which is okay lang naman yan. Wag lang magpuputol o magdidikit ng kung ano-ano dun sa may mga relay niya, lalo na sa mga gumagawa po ng aircon, no. Gumagawa ng bagong linya, nawawala po kasi yung command ng idle up, yung command ng ECU. So eto, ginawa na switch ng aircon. Ayusin natin yan. And yun na lang, konti na lang to mga bossing. Pero yun nga, gusto nung may-ari na i-check na lahat kung ano pa yung mga dapat ayusin, dahil kakukuha lang nila to ng I think gagamit lang nung may-ari nito ng 1 week and then tumirik na, ayaw na talagang mag-start. Pero ngayon andar na siya lagi. Nalinis din pala natin ang tangkay nito mga bossing. Sa mga tangkay pala mga boss ng mga sasakyan ninyo, pag sobrang dumi na, halimbawa na-stock tapos kinalawang na, minsan kahit ilang beses nating ipalinis yun o kung ano man, yung iba pinapabiyak pa para lang malinis, babalik at babalik ko pa rin po yung ano nun kasi may kalawang na, lalo na pag hindi tayo nag-full tank. So ayun mga boss, pagka sobrang dumi ng tangke niya dati, mas mainam na palitan nyo na ng fresh, yung malinis pa na tangke, para isang gastusan. Kasi minsan madalas mas mapapamahal pa kayo pag palinis ng palinis. Syempre baba ng babayan, and huwag kayong magpapabiyak ng tangke, not safe po. At saka pagmumulan din kasi ng kalawang yon yung pinaghinangan. So yan mga bossing,